success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon po ay i-discuss po natin yung panghuli doon sa most common breeding technique, advantage and disadvantage, procedure and considerations, at ito po ay yung tinatawag po nating IVF or yung in vitro fertilization. Ito po ay ang itlog po ng baka ay kinukulikta mula sa ovary ng mga babaeng baka at pinifertilize po sa laboratory gamit po ang similya ng isang magandang uri ng bull. Ang magiging result po nito ay embryo. Kung sa AI po, kung saan yung similya po ang pinapasok natin doon sa buhay na baka or yung doon po sa embryo transfer kung saan yung magandang uri ng babaeng baka ay i-AI po muna natin. Pag nabuo na po yung kanilang embryo, ay kukunin at ililipat po sa mas maraming babaeng baka na medyo mas mababa ang quality kaysa doon sa donor. Ito naman po ay kukunin yung itlog and then kukuha ng similya at i-fertilize sa laboratory, at pag nabuo po yung embryo, saka po ito i-implant po natin doon sa recipient cow. Ang advantage po nito ay use of genetically valuable animals. So ginagawa po ito sa mga champion bulls, mga champion heifers, pwedeng collect ng egg from the champion cows. Kahit po sila buntis ay pwede pong kolektahan ng itlog, or kahit meron silang reproductive issues ay posible po silang kunan ng itlog. Itlog po ng babae yan, hindi po itlog ng lalaki. And then ang isa pong advantage nito ay fast genetic program, more rapid than natural methods, allowing for more generations in shorter time. And ang pangatlo po dyan ay combined with genetic testing. Yan po ang advantage niyan. Embryo can be tested to genetic traits and disease before implantation. Pag na-test na po natin na may posible pong sakit ang embryo na yan, hindi na po natin ito i-implant doon sa recipient cow po. Ang disadvantage po nito, unang-una, very expensive. Pangalawa ay kailangan po ng high expertise, at saka may mga problema din po ito pagdating sa ethical considerations about sa manipulation of natural process. So may mga nag-o-oppose po dyan. So ang procedure po nito mga kabaka, ang una po dito ay yung oocyte collection. Eggs are collected from the ovaries of the cow using an ultrasound-guided needle, typically without the need for a cow to be in estrus. Kahit hindi po siya naka-hit, pasensyahan nyo na po itong mga alaga namin dito. Yan po yung oocyte collection. Ang kasunod po dyan ay egg maturation. Collected oocytes are matured in a laboratory setting. And then ang kasunod po niyan ay fertilization. Yung mature oocytes are exposed to sperm in a controlled laboratory environment to allow fertilization. Ang panghuli po niyan ay yung embryo culture. Fertilized eggs are cultured in the lab until they develop into embryo suitable for transfer. Yung recipient preparation and transfer. Pareho na po dyan doon sa embryo transfer, kung saan ang recipient cow are synchronized and embryo are transferred into their uterus. Ang considerations lang po natin dyan can be performed year-round, independent on the cow natural cycle, allow for rapid genetic advancement by utilizing superior genetics from both male and female na baka, and it involves complex laboratory work in high-tech facilities. Mga kabaka, in conclusion, ang bawat breeding technique requires specific skills, facilities, and management practice. Methods depends on the operations goal, available resources, and specific challenges of cattle breeding. Mahalaga po ito that understanding these details help producers make informed decisions that align with their operational objectives
and economic considerations. So yan po mga kabaka, yan na po yung pang-apat doon sa most common na breeding method. At sana po ay nakapagdala po kami ng aral sa inyo. Tayo po ay hindi breeding expert at tayo lang po ay sinishare lang po natin yung ating kunting kaalaman. Pag gusto nyo pong pumasok ng ganitong negosyo, ang pinaka-the best pa rin po ay sumangguni po kayo sa mga veterinarian para po mas sigurado po natin ang maayos na resulta ng ating mga projects. So sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm. Kasama ko po si Pastor Julius Paler. Kami po ay bumabati at patuloy na humingi ng suporta mula po sa inyo. Paki-like, share, and follow po ang aming page, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel sa YouTube at Facebook. Sana po ay patuloy po tayong mag-aral at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.